Kaya, Mary Grace Piatos, Fernando Uwisi. Tapos, nung hinanap sa PSA, wala namang mga pangalan na yun. Sabi nga ni BBM, hindi na lang kasi saguting diretsahan, idaan pa sa kwentong chicherya. Di ba? Huwag mo na ipatukhang yan. Sagutin mo na kung nasaan yung pera. Davao, may 60, dalawang Malaysia National. May 57 at 58 na Chinese National. Nahuli sa Davao. May pugo sa Davao. Yeah? Oo. Kaya nga yung mga tulpo ayaw na magsalita eh. May narinig ba kayo sa mga tulpo? Na pinagtanggol pa ang mga Duterte? Wala na. Ayaw ni tulpo mapahiya. Kasi alam ni tulpo na sangkot talaga ang mga Duterte sa pangguguyo sa Pilipino. Kailan ba kayo nakarinig? Ni isang mga tulpo, apelyedong tulpo, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, sino pa? Ramon Tulfo. Sino pa yung isa? Yung mag-English na Tulfo. Narinig nyo ba na nagsasalita patungkol sa mga Duterte? Wala! Bakit? Alam kasi nila na may ginawang mali si Duterte. Kaya, ngayon ninyo sabihin sa akin, kung talagang tama ang mga Duterte at malinis ang mga Duterte, ang tulpo dapat pinagtanggol na sila. Walang tulpong nagtatanggol sa Duterte ngayon kasi nga mga may ginawa silang hindi maganda. Di ba? Bakit kaya tahimik ang mga tulpo ngayon? Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, paki-comment. Bakit si Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Ramon Tulfo, Bin Tulfo, bakit walang reaksyon pagdating sa mga Duterte? Oy, maraming salamat sa ating 1,000 plus live viewers dyan. Thank you so much. Padami pa tayo ng padami. Share nyo pa. Like. Pakisagot mga kababayan. Bakit wala ni isang Tulfo brothers na nagtanggol sa mga Duterte? Alam nyo, ang mga Tulfo, maka Duterte yan. Pero ni utot ng Tulfo, wala kayong narinig. Bakit? Alam ng mga Tulfo brothers ang kasamaan at kasinungalingan ng mga Duterte. Di ba? Kahit naman ako, si Tulfo kasi may paninindigan yan. Sabi niya noon, mga netizen, mga kababayan, kapag pumasok ako sa politika, tapos mga kaalyado ko, mga tanga, mga bobo, mga lapastangan, di ba, mga sanggano, lulubayan ko yan. Di ba, lumubay ang mga Tulfo? Kasi ayaw nila, madumi kasing galawan ng mga Duterte. Yun ang katotohanan. Nagtanong lang ako, bakit hindi nag-react ang mga Tulfo? Ang sabihin agad, bayaran. Okay nang ina, murahin ko pa yung mga Tulfo eh. Diba? Bakit yung sasabihin bayaran ako sa Tulfo, murahin ko pa yan si Tulfo, makita nyo. Diba? Natanong ko lang, alam ko na ang mga Tulfo, supporter talaga sa Duterte yan. Mahal na mga Tulfo brothers ang Duterte. Diba? Pero ni bakit utot na mga Tulfo, wala kayong narinig? Diba? Sir, which part sa Davao region na rin ang pugo? Di Davao del Norte, Panabo, Sandro Brillantes. Malapit kay Digong yan, malapit sa tinirhan ni Kibulo yan. Just ko, nagsabi ka lang ng totoo, sabihin agad bayaran. Paanong bayaran? Ibinalita sa TV yan. Bayaran ba pag binalita sa TV? Philippine Star, GMA, ABS-CBN, TV5. Di ba? May pogo sa Davao. So anong ginawa ng mayor ng Davao? Di ba? Anong ginawa ng mayor nyo dyan sa Davao? Anong ginawa ng vice president nyo na taga Davao? Bakit ang pogo nakapasok sa Davao? Di ba? Ni Tulfo nga, wala kang marinig sa mga Tulfo eh. Tahimik ang mga Tulfo pagdating sa mga Duterte. Bakit kaya?
Ano kayang rason kung bakit si Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Bin Tulfo, Ramon Tulfo hindi nagsalita patungkol sa mga Duterte? Pero si Bin Tulfo, ay si Ramon Tulfo, may binigkas. Si Attorney Zuleika Lopez na sekretary ni Sara Duterte, magjowa pala sila. Kaya pala ganun na lang si Sara Duterte na ipagtanggol at yakap-yakapin si Attorney Zuleika Lopez kasi ayon kay Ramon Tulfo, matagal na palang alam ng Davao yan na magjowa sila. Abay, tomboy pala siya. Diba? Diba? Hindi pa nalaman ni Tulfo yan. Alam ko naman na alam ni Ramon Tulfo yung patungkol kay Claudine. Kay Claudine Barreto at sa asawa ni Sara Duterte. Hindi, alam ni Ramon yan. Ayaw lang ni Ramon magsalita kasi nagkakasuhan pa sila ni Claudine. Kung naalala nyo, antayin nyo pag na-involve si Claudine Barreto dyan. Eto na naman, panibagong kahihiyan na naman. Tapos na tayo sa Pogo-Pogo sa Davao. Dito naman tayo sa mga police officers ng Davao. Davao pa rin. Kanina Pogo sa Davao. Illegal. Pinasara ni Bongbong Marcos kasi illegal. Ito naman, ang Davao daw, sabi ni Digong, ganito, mga kababayan, kapag ako nanalo pagka-presidente, ubos lahat ng droga sa Pilipinas. Bakit ngayon yung 8 opisyalis ng mga kapulisan sa Davao positibo sa droga? Aba Digong, akala ko ang Davao is drug-free. Drug-free to use pala hanapin natin. Hindi naman tayo nagsisinungaling. Available naman ang Google. Police. Positive sa drugs. Putang inang yan. 8 pa. Diyos mio Marimar. Davao Police. Positive sa drugs. Paano to? Paano to mga kababayan? Anong masasabi ninyo dito? 8. Balita yan, Noli Di Castro. Balita. Mindanao Times and DC Radio. Basahin ko lang ha. Muhammad Soria, mega love shoutout. Babasahin ko lang. 8 officers sa Davao City positive sa drugs. Eto na. Official statement of Davao City Police Office. We would like to address recent news hosted by Noli Di Castro. Was posted on social media. 37 pulis sa Davao nagpositive daw sa drugs. At bukod doon may 8 pa. Davao City Police recently conducted surprise drug test. 8 po ang positive. Nakakahiya po kayo. Actually, marami po akong kaibigang general Marami akong kaibigang mga general. Marami akong kaibigan mga lieutenant, colonel, NCRPO chief, kaibigan ko. Philippine National Police Chief, kaibigan ko. General Marbel Nartates, dati pala si Nartates dito, NCRPO. Pasensya po kayo sa sasabihin ko. Hindi man po kayo kasali, hindi po lahat ng kapulisan ganon. Pero nakakahiya po sa hanay ng kapulisan na meron po kaming nalalaman na instead hindi kami matatakot maglakad sa labas ng bahay sa 10 oras ng gabi, na instead na kami protektahan ng mga kapulisan. Pero bakit ngayon kami na ay natatakot sa mga kapulisan? Bakit? Positibo na sa droga Di ba? Pero sa Davao lang yun hindi yun sa Maynila.
Nakakatakot po. Pinagyabang po noon ni Duterte yan na ang Davao daw, kahit maglakad ka madaling araw, safe daw sa Davao. Paano ka maging safe kung ang 37 personnel ng City Hall ng Davao positibo sa drugs at 8 PNP officers positibo sa drugs? Di ba? So paano nyo nasabi ngayon na safe sa Davao? Yung airport pa nga lang, ang dami ng pukyutan eh. Safe pa ba yan? Sa airport pa lang, lalagnatin ka na pag nakagat ka ng pukyutan eh. Di ba? Sabi ni Sandro Brillantes, sinong mayor sa Panabo, sir? Abay, malay ko ba kung sinong mayor dyan? Inangkin ni Digong, ang Davao daw safe. Pag sinabing Davao, buong Davao na yon, safe daw eh. Sabi ni Digong, dito sa Davao, safe kang maglakad. Kahit pa magbitbit ka ng diamonds na 500 carats, hindi yan nakawin. Paano ba naman hindi nakawin ng sibilyan? Pero pulis ang nanakaw. Bakit? Adik ang pulis sa Davao. Yeah, kami kayo. Kung may mga sanggol pa nga kayong anak ngayon, apakan nyo na. Huwag nyo nang palakihin. Dadami pa kayo. Yeah. May mga nanay dyan na hindi pa magminopos. Magpalaikit ka na. Dadami pa kayo. Yeah. Yung mga DDS supporter dyan na may mga anak na maliit na babae, palaikit nyo na. Mabubuntis pa yan, dadami pa kayo, mga bobo. Yeah. Ay, matapang talaga ako, live ko to eh. Kailan ba ako magtapang sa live ninyo? Malamang, i-block nyo ako doon. Ako, hindi ako nang babak ng basher dito. Bakit ako? Si malupiton ba ako? Kaya ba akong kupal? Ang totoong kupal, si Digong. Sinungaling. Kaya nga hindi pa pinatay ng Panginoon eh. Dinagdagan pa yung sakit niya eh. Sabi ni RB Hernandez, delikado ka. Mas delikado si Digong, malapit nang mamatay.